Welcome to Henry KNG TV. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon ay hapon na naman. Ayan, nandito po tayo ngayon sa school, sa aking taniman dito. Ngayon po kasi ay Monday. At Tuesday na po pala ngayon. Tuesday na po ngayon. Bali yun po, hindi po ako nakabiyahe ngayon. Kahapon po kasi hindi ako bumaya kasi po ay coding ako. Ngayon naman po ay ala ko na ako ang booking dito sa amin. Kaya hindi na rin po ako nagbiyahe. Ngayon po ay hapon na. Uwi na rin po yung mga estudyante. Kaya habang nandito po ako sa school, ako po ay naglilinis naman. Papakita ko po sa inyo mga nililinis ko. Nga po yung mga nililinis ko, itong taniman ko dito. Kasi nga po itong taniman ko dati dito sa mga nakakasubaybay sa aking mga video. Ito po dati ay naka-plastic po o nakasupot ng simento po yung nakakalagay dito. Tapos po inilipat ko po sa plastic, sa black plastic. Tapos po ngayon ayan. Bali nagsimula po ako magtanim dito noong 2021 sa lugar na to. Pero pandemic pa lang po, nagtatanim na ako dito. O 2020 nandito na ako, nagtatanim na ako dito. Pero start po ako nagtanim dito ng mga gulay at saka ito nga po mga dragon fruit yan, mga dragon fruit po yan. At katna niya po yung mga dragon fruit dito, may mga bunga pa yan. Yan, nagsimula po ako magtanim dito ng dragon fruit noong July tsaka August 2021. Bali ito nga po ay isang lumang basketball court sa Santo Cristo Integrated School o formerly Santo Cristo Elementary School. Kaya po naging integrated kasi nga po meron ng high school ngayon. So ayan po. Tapos nga po ang tanim po ngayon ng ano pala, ito talong na po itanim. Kaya nakatanim po yung mga talong na yan. Iba yung lupa po, inilagay ko dito, binuhos ko. At saka ako po nakarekta na po sa simento yan. Bali simento po ilalim yan. Kasi nga po ito po ay dating lumang basketball court. Kaya ayan, nakatanim yung mga talong. May mga bunga po yan, katunayan yung bunga ng talong. Tsaka yan po, malalago po yung mga talong ko dito. May mga sanga-sanga siya. Marami po isang panggagalingan ng bunga. Kaso nga lang po may insekto. Kasi nga po hindi ako nag-spray. Ayan po. Tapos nga po, bali yung aking papakita sa inyo ngayon. Ito nga sa tabi ko. Ito po yung mga bayabas na tanim ko. Hello. Yung mga bayabas na to ay tanim ko noong mga siguro mga 2022. Pinunla ko po siya. Nagsimula po ito sa buto. Itong mga bayabas na to. Nagsimula po ito sa buto. Pinili po ito ng aming dating principal na si Sir Ezekiel Hipolito. Ngayon po ay siya isang principal na ngayon sa NWest Elementary School. Bali yan po. Pinili po niya yung buto. Parang binili or bumili sila ng bunga. Tapos ibinigay niya sa akin yung buto. Or binili niya yung buto sa online. Binigay niya po sa akin. Tapos yun, sabi niya, ipunla ko. Ay, pinunla ko po. Pagkapunla ko, mahaba pong proseso. Ang proseso po nito ay ibinabad ko yung buto po, pinatuyo ko. Tapos ibinabad ko ng 1 week sa tubig. After 1 week, hinango ko siya. At binalot ko siya sa pimpo na basa. So yun nga po, ilang araw siya po ay tumubo. Nung tumubo po siya, inilagay ko naman po sa seedling tray. Seedling tray, tama, seedling tray. Inilagay ko po sa seedling tray. Nung tumubo na po siya sa seedling tray, ang ginawa ko, nung malaki-laki na, inilipat ko po siya sa black plastic na parang patubuan din ng mga halaman, mga puno. Lumaliit hanggang sa papalaki na yung lalagyan ko, nilipat ko sila kasi nga po lumalaki na. Tapos nga po after nun, siguro mga nung lumaki na po ng ganyan yung bayabas, itanim ko na po sila. Yun nga po, napili kong taniman ay isa sa lugar na to. Ito pong gilid ng taniman ko ng dragon fruit at saka gilid na rin po ng lumang basketball court. Ayan. Ito po yung mga bunga niya ngayon. Ang dami po niyan. Lahat po ng mga plastic na yan. At marami na rin po akong na-harvest dito. Kasi nga po ito ay lumalabas ng 3 years na may get. Kaya po yan. Ito na po yung puno niya ngayon. Malaki na rin po puno niya. Yan. Malaki na po ng puno niya. Malaki na po ng puno niya. Ito po ay hindi lang isa. Ito po ay maraming puno.
Hindi tayo magsisimula. Sa mga nakapanood po ng video ko noon, pinamagatang paano magtanim ng bayabas. Ito na po ngayon yun, after more than 3 years. Ito na po yung mga bayabas ko. Ito malaki po yung puno niya. Ayan, kanya naman. Tapos may mga bunga siya. Ito po, yung sample po ito. Ano. Yung isang sanga po na yan, makita nyo. Isang sanga po yan, isang sanga yan. Yung bunga po niya ay magkakatabi, pambihira yan. Pero mga gwapol po yan. Ayan lang siya, binalutan ko po siya ng plastic. Kasi nga po ngayon ay tagulan. Pag nung binalot ko po sa kanya yung mga papilang, nalulusaw po, hindi po pwede. Nalulusaw. Ayan, may balutin pa po ako. Pagka po lumaki na po ng medyo malaki na, tsaka ako binabalutan. Pagka ganito pa lang po kalaki, hindi po siya binabalutan. Ayan. Hindi po pwede. Nasisira rin po. Ito po isang puno. Marami po yan. Sa kabila po ron, marami rin po akong tanim doon. Bali natira po siguro may 10 po yung natira. May 10 puno ng guwapol dito sa Santo Cristo Integrated School yung natira. Yung iba po kasi itinanim po sa mga tabi-tabing classroom, hindi po nila nabuhay. Bali ito lang po yung mga lumaki at saka sa gilid ng daan doon. Andun po ay 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 15. 15 puno lang po yung natira, pero marami na po yan. Tulad po nito, sabay-sabay po nagbunga. Talaga naman na madami. Yan po, hindi po pwedeng papel ang pambalot dito, kaya plastic po talaga. Yan. Ang ginawa ko po sa plastic ay binutasan ko ilalim para hindi po pagbahayan ng tubig. Pinagbabahayan po kasi ng tubig. Yan, meron pa po. Ito pong ganito kalaki, pwede na pong balutan yan. Yung ganyan po kalaki. Marami na po ako napitas dito. At saka iba po, nung una po nangyayari, pinakikinukuha ng mga bata. Kahit hindi pa hinog, ang ginawa ko, siyempre inireport ko sa principal. Pinagsabihan ng principal yung mga bata na huwag nilang galawin. Kaya po kayo natigil yung pagkuha ng mga bata sa mga bayabas. Hindi na nila pinapakialaman ngayon. Marami pong bunga yan. Yan bunga po yan. Wala katago. Isang puno po na to, marami pong bunga to. Pero mas marami pong bunga yung nandun, yung isang puno doon. Ito lang po yung naharap ko kasi nga po sa gawi po kasi doon ang nag-aasikaso ng mga tanim doon, yung ibang tao. Pero ako rin po nag-aasikaso ng bayabas doon. Pero dito lang po ako nakapokus talaga sa lugar na to. Ito nga po, katunayan to, laki. Laki na po ng bunga sa to. Nakita nyo, malaki na, no? Dito po patuloy pang lalaki. Side naman po na to, sa lugar na to, ito po, meron din po bunga dito na isa. Ayan o, 3 piraso po. 3 piraso. Kasi po kaya binabalutan ko, kinakagat po ng putakte. Pag nakagat ng putakte, ang nangyayari, inuud po yung loob. Tapos nga po yan, nakapagpaugat na po ako dito. Kaya sa lugar po na to, meron pong tao dito na nagpaugat. Sinampo lang po ugatan, hindi naman niya binalikan. Kaya po ang ginawa ko, kinat ko po dyan. At saka itanim ko, nung nabuhay na, pinamigay ko. Ngayon naman po, ako ay nagsample po akong magpaugat ng sarili. Ayan po, ngayon po may ugat naman. Ayan. Yan, nakita niyo po yung kulay puti na yan. Yan po ay ugatan ng bayabas yan. Siguro po mga next month, anong ugat na yan, mabubuhay na. Yan po ay akin ang kakatin dito at saka itatanim ko. Ayan, para mabilis po magbunga yan paugat kasi. Yan po, ito nga po ay dating isang lumang basketball court. Ngayon itaniman ko na simula po noong 2021. Taniman ko nga po ito ng dragon fruit. Yan, nakita niyo yung mga dragon fruit dito. Ito po ay simento. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ay simento. Hinukay ko at saka nilagyan ko ng poste, nilagyan ko ng gulong. Yan, tsaka nilagyan ko ng lupa, tsaka tinanim ko ng dragon fruit. Ayan po. Marami po ako napitas dito. Katunayan na may mga bunga pa rin. Yan nga po yung mga pinanggalingan ng pitas. Mga bunga. Marami po yan. Tapos ngayon po may bulaklak pa lumalabas. Ayan o, bulaklak pa yan. Tapos may mga bunga pa. Kaso nga lang po maliliit yung bunga ngayon.
Pero nung pumitas ako nung minsan, nung huling pitas ko, nakapitas po ako ng 3 piraso ay more than 1/2 kilos. Kaya po ayun na maganda po yung laki nun, pero hindi po lahat. Mas marami po yung maliit kaysa malaki. Ayan po, kasi po nasasaktan po sila so sobrang init at saka sobrang ulan, nasisira po. Bale nga po, nag-ano ko ng sili kanina, naglinis ako ng tanim ko ng sili. Yan, mga sili po yan. Yan po nakatanim sa side na yan. Yan, sili po yan. Pero dati po, yung tanim ko ng kamatis ay nakapagitna lang dito. Nakapagitna po dito sa mga taniman ng dragon fruit na yan. Yan lang po yung ano, bali ilang hilera, isa, dalawa, tatlo, apat na hilera po dati taniman ko ng ano dyan. May mga taniman ko na nakalagay sa supot ng simento. Ayan o. Yan po, kambal pa yung bunga ng dragon fruit ko dito. Kaya po marami akong tanim dito. May talong, may sili. Ayan, dragon fruit. Ito nga pong bayabas ko. Ang dami. Tapos nasisira pa yung dragon fruit. Yan, may chechense pa ron. Ito isang to, sana lumaki. Ayun po, nakita nyo na yung tanim ko ngayon na ito po yung naging produkto na nagsimula po sa buto. Ngayon po, ayan, nabubunga na. Hindi naman po kami nainip kasi nga po, nagbunga po ito bago mag 2 years po, nagbunga siya. Kaya po maganda yung kahit na manggaling sa buto, okay lang din. Tulad yan, ang lalaki po nito. Ito po ay mapapalaki ko ng malaki. Matagal nga lang po mahinog yung bayabas, pero okay lang. Importante may inaantay. At importante may tanim. Yan. Yan po, nakita nyo na yung mga tanim po ngayon dito. Yung aking mga gwapol. Ibig sabihin po niyan, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag may itnanim, may aanihin. Ayan po, kasi magandito na po yung aking vlog ngayon. Kain GTV po. Sama po tayo na roon. Ingat po tayo. Sana po magtanim din po kayo kung wala po kayong tanim. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat.